It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Joel Huerto ng San Andres Parish, Masinloc, Zambales. Madalas kapag ang mga magulang ay umaalis sa bahay, kapag sila ay may lakad o kapag sila ay papasok na sa trabaho, sila ay nag-iiwan ng mga habilin at utos sa kanilang may iwan ng mga anak sa bahay. Halimbawa, sasabihin ni nanay, huwag kayong magbubukas ng pintuan sa mga tao na hindi ninyo kakilala. Panatilihin ninyong nakasarado ang ating mga pintuan. Huwag kayong magbubukas ng kalan dahil baka masunog ang bahay. At minsan sasabihin nila, may pagkain na dyan sa lamesa. Kumain na lang kayo kapag oras na ng pagkain. Ginagawa ito ng mga magulang para mapanatiling maayos at ligtas ang mga anak na may iwan sa bahay. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa pagdiriwang natin ng pag-aakyat sa langit ng ating Panginoong Hesus, meron ding habilin at utos ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Una, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, tawagin ninyo, hikayatin ninyo ang lahat ng bansa upang maging alagad ko. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nais ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang pagbabalik sa langit, ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad ang kanyang nasimulang misyon, ang ipalaganap ang mabuting balita. Ito ang ibinabahagi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na nawa sa kanilang pagpapatotoo sa kanilang mga nakita at naranasan kay Hesus ay mas marami pa ang sumampalataya sa kanya. At pangalawa, narinig natin sa ating Ebanghelyo na inihabilin ng ating Panginoong Hesukristo na kayo ay sasamahan ko sa lahat ng oras hanggang sa katapusan. Oo, totoo na mahirap na maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Nandiyan ang mga banta at mga panganib na maaaring kaharapin ng kanyang mga alagad. Katulad nga ng narinig natin noong nakaraang linggo sa ating Ebanghelyo, ando doon yung pangako ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong mag-alala dahil iiwan ko sa inyo ang tagapatnubay, ang Espiritu Santo, na siyang magtuturo sa inyo ng katotohanan at magpapalakas ng inyong mga kalooban. Kaya naman sa pagtataglay ng mga alagad ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagampanan nila at naramdaman nila na totoong si Jesus ay laging kasama nila. Ito ang ating ipinagpapasalamat dahil sa loob ng mahigit 2,000 taon, patuloy nating tinatanggap ang pananampalataya at ang mabuting balita na ipinahayag ng mga alagad. Kaya naman, ito rin ang niyayakap natin na misyon na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita at nang sa gayon, mas marami pa ang makakakilala at makaalam tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataon na may isip natin na hindi tayo karapat-dapat para sa gawaing ito dahil tayo ay may mga kasalanan, kahinaan at mga pagkukulang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tandaan natin na higit sa ating mga kahinaan, pagkukulang at mga nagagawang kasalanan, ang biyaya at grasya ng Diyos. Ito ang panghawakan natin. Totoo, kasakasama natin si Jesus sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Kaya naman yakapin natin ang misyon na ito. Ipahayag natin ang mabuting balita, hindi lamang sa paraan ng salita, pero higit sa lahat, sa paraan ng ating paggawa. Muli po sa inyong lahat, magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.